5,200 nakatanggap ng pinansyal na tulong dahil sa epekto ng El Nino sa ika-2 distrito ng lalawigan ng Sultan Kudarat. 4,348 na individual na nakabenepisyo sa libreng healthcare services ng Suchi 262nd Medical Mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At 110 na benepisyaryo ng tupad sa lungsod ng Tacurong, hatid ni Senator Legarda. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ang Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 9, taong 2024. 5,200 nakatanggap na pinansyal na tulong dahil sa epekto ng El Nino sa ika-2 distrito ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. 5,200 na individual ang nakatanggap ng cash assistance para sa mga pamilyang apektado ng El Nino phenomenon nitong nakaraang buwan. Nagpapasalamat naman si Representative Horacio Swansing Jr. sa DSWD-12 Regional Office at DSWD Sultan Kudarat Provincial Office sa pangunguna ni Regional Director Loreto V. Cabaya Jr. at Provincial Officer Edmund S. Corder, sa local sectoral leaders, sitio, purok at barangay officials na tumulong sa pagpapatupad ng programa para sa mga kababayan sa ika-2 distrito ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Alinsunod sa adhikain ni Pangulong Marcos na isulong ang bagong Pilipinas, patuloy na pagsisikapan na gawing abot kamay ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Asahan na patuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatibo at programa tulad ng Cash Assistance Program na ito, na akma at agaran ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na komunidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. 4,348 na individual na nakabenepisyo sa healthcare services ng Suchi 262nd Medical Mission sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Nagsama-sama ang mga Suchi volunteer mula sa Maynila, Cebu, Davao at Zamboanga sa pagbibigay ng libreng kalidad na pangkalusugan na pangangailangan sa mga masa sa pamamagitan ng medical mission na ginanap noong ika-4 hanggang 6 ng Abril taong kasalukuyan sa Sultan Kudarat Provincial Hospital at sa gymnasium sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Na ito na ang ika-262 na medical mission simula na buo ang Suchi Organization na sa lungsod ng Baguio, kung saan ginanap ang kauna-unahang medical mission noong taong 1995. Naging posible ang naturang aktibidad dahil sa pamumuno ni Dr. Josefino Jocua at daan-daang volunteer doctors ng Suchi International Medical Association o TIMA na sinuportahan ng Provincial Government ng Sultan Kudarat, Soxurgen Masonic Foundation, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ng South Cotabato at Tacurong at Sultan Kudarat State University o SKSU. Binati naman ang mga Suchi volunteers at pinasalamatan ni Provincial Administrator Jimmy Ando na kumatawan kay Governor Dato Pax Ali S. Mangudadato. Sa kabuuan, 4,348 na pasyente ang nakakuha ng libreng pangangailangang pangkalusugan mula sa general medicine at pediatric hanggang sa ophthalmology at dental medicine. Nagkaroon din ng parmasya na libreng ibinigay ang mga gamot at supplements sa mga pasyente. 64 na operasyon ang naisagawa sa 3 araw na aktibidad. 38 dito ang thyroidectomy o goiter.
24 na herniorrhaphy o hernia at tig-iisa ang cholecystectomy o gallbladder at mastectomy o breast na isinagawa sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Namangha naman si Provincial Health Officer Dr. Gina G. Galintao sa dami ng taong pumunta at pinuri naman ito ang Zuchi sa pamamahala at pagtanggap sa mga pasyente. Unang nabuo ang Zuchi Foundation sa Mindanao noong taong 1998 sa kasagsagan ng El Nino na kung saan ang mga volunteer ay namahagi ng bigas sa mga nagugutom. Nagpasalamat naman si Dr. Jokwa at buong Zuchi sa Provincial Government ng Sultan Kudarat at sa Sultan Kudarat Provincial Hospital na ibinigay ang lahat ng kanilang pangangailangan na sila ay bahagi ng tagumpay sa kanilang gawain. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 110 na benepisyaryo ng tupad sa lungsod ng Tacurong, hatid ni Senator Legarda. Narito ang ulat. Kahapon, 8 ng Abril taong kasalukuyan ay ginanap ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD Program Orientation and Contract Signing sa Tacurong City Cultural and Sports Center na kung saan ang pondo ay mula kay Senador Loren Legarda. Mayroong 110 beneficiaries ang TUPAD at ang bawat isa ay makakatanggap ng 403 piso bawat araw at sila ay magtatrabaho ng 10 araw at sa darating ng unang araw ng Mayo, taong kasalukuyan ay ito ang araw ng kanilang payout at makakatanggap ng nagkakahalagang 4,030 piso bawat isa. Bawat benepisyaryo ay magtatrabaho sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Tacurong na sang-ayon na rin sa schedule na ibibigay ng Peso Office para sa kanilang pagtatrabahuan. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo dahil sa kadami ng tao sa lungsod ng Tacurong, sila ang mga napiling maging benepisyaryo ng programa at lahat ay dumaan sa tamang proseso ng pagpili. Dumalo naman sa programa sina City Councilor Honorable Ralenta Bosares Bernardo at Honorable Bernardino Umadhay Jr. at nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa mga tao at sa kay Senator Loren Legarda at sa City Government of Tacurong sa pamumuno ni Mayor Joseph George Lechoncito, MD, DPA. Pinangunahan ng Peso Office sa pamumuno ni Ginoong Alan Sareno Freno, katuwang ang Dole Region 12 Field Office Staff ang pag-organisa, pag-asikaso at pagproseso ng papeles at ang pagpirma ng kontrata ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman ang lungsod kay Senator Loren Legarda sa tulong para sa mga kababayan sa lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.